Ang tanong ay umaalingaw-ngaw sa mga puso ng milyon-milyon. Pag-aagaw, ikaw ba ay madadala? Ang kawalan ng katiyakan ay nakalutang na parang makapal na ulap, tinatakpan ng hinaharap, gumigising ng takot at pag-asa sa parehong sukat. Ang hiwaga na bumabalot sa kaganapang ito sa Biblia ay nagbibigay ng pang-akit at pangamba, nagbubunga ng iba't ibang interpretasyon at haka-haka. Layunin ng video na ito na magdala ng liwanag sa komplikadong paksang ito, nakaugat sa matibay at praktikal na mga prinsipyo ng Biblia. Sama-sama nating tuklasin ang ilang mahahalagang punto nang hindi nahuhulog sa walang basehang haka-haka upang makamit ang balanseng at nakapagpapalakas na pangunawa. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa pag-aagaw ay nagdudulot ng pagkabalisa sa maraming Kristiyano. Damdamin ng takot, kawalang seguridad, at minsan ay pag-aalinlangan ang sumisibol sa harap ng hiwaga ng pagbabalik ni Kristo. Mahalaga na tandaan na hindi tayo iniiwan ng Diyos na walang gabay sa ating mga katanungan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng aliw at direksyon upang makatawid tayo sa magulong alon na ito. Ang paghahanap ng katotohanan na nakabatay sa kasulatan, ang daan upang matagpuan ang kapayapaan at katiyakan sa gitna ng pag-aalinlangan. Ang tunay na pananampalataya ay nakasalalay sa pagtitiwala sa Diyos, kahit sa mga sandali ng duda. Bagaman hindi tiyak ang eksaktong oras ng pag-aagaw, nag-aalok ang kasulatan ng matatag na batayan para sa pag-asa. Ang mga talata gaya ng 1 Tesalonica 4:18 ay nagsasalita tungkol sa pagbabalik ni Kristo at ang pagtitipon sa Kanya sa alapaap. Ang pangako ng pagkabuhay na muli at ng buhay na walang hanggan ay nagbibigay ginhawa at lakas sa kaluluwa. Ang wastong pag-unawa sa kontekstong biblikal na malaya sa baluktot na interpretasyon ay mahalaga para sa tamang pagkaunawa sa pag-aagaw. Kinakailangang pag-aralan ang Biblia na may panalangin at pagkilala sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang pag-unawa sa pag-aagaw ay hindi lamang tungkol sa panghuhula ng petsa, kundi tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo ay nangangailangan ng malalim na panloob na pagbabago at patuloy na paglago espiritual. Pag-aagaw, ikaw ba ay madadala? Ay hindi lang isang tanong, kundi isang paanyaya para sa pagsusuri sa sarili. Namumuhay ba tayo ayon sa mga prinsipyo ng Ebanghelyo? Mahal ba natin ang Diyos at ang ating kapwa? Ang pagbubulay sa mga tanong na ito ay mahalaga para sa tunay na paglago. Ang buhay Kristiyano ay isang proseso ng tuloy-tuloy na pagpapabanal, isang landas ng paglago sa pagsunod sa Diyos. Ang pag-aagaw ay hindi pasaporte papunta sa langit na nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi bunga ng kaligtasang natagpuan kay Hesukristo. Ang kabanalan ay likas na tugon mula sa pusong binago ng pag-ibig ng Diyos. Ang paghahangad ng kabanalan ay hindi pabigat, kundi isang paglalakbay ng paglaya at espiritual na paglago. Ang landas na ito ay nangangailangan ng ganap na pagsuko sa Diyos, pagtalikod sa makasariling pagnanasa at pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang takot sa hindi alam ay likas, ngunit ang pananampalataya sa Diyos ay higit pa sa anumang pangamba. Tinuturuan tayo ng Biblia na huwag matakot, sapagkat kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Dapat tayong magtiwala sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang soberanong plano, kahit na hindi malinaw ang lahat. Ang panalangin, pagbabasa ng Biblia at pakikisama sa kapwa Kristiyano ay makapangyarihang kasangkapan upang malampasan ang takot at kawalang seguridad. Ang paghahanap ng katotohanan sa Biblia ay mahalaga upang matagpuan ang kapayapaan at emosyonal na katatagan. Ang pakikisama sa kapwa Kristiyano ay mahalaga para sa paglago espiritual at sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa ganitong konteksto, ang pagtalakay tungkol sa pag-aagaw ay maaring maging makabuluhan basta't ito'y nakaangkla sa pag-ibig, respeto at paghahanap ng katotohanan sa Biblia.
Sa pagbabahagi ng ating mga laban at karanasan, natututo tayo sa isa't isa at tumitibay ang ating pananampalataya. Ang iglesia ay katawan ni Kristo, at ang pakikisama ng bawat kasapi ay mahalaga para sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Makibahagi ng aktibo sa iyong lokal na komunidad. Ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at napakahalaga sa tamang paghahanda para sa pag-aagaw. Ang pagpapatawad sa sarili at sa kapwa ay isang gawaing nagpapalaya na nagtataguyod ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa iba. Ang pagkakapit sa galit at sama ng loob ay humahadlang sa paglago espiritual at sa ganap na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos nang walang kondisyon at lubusang nagpapatawad sa atin at tinatawagan tayong ipakita ang parehong pag-ibig na iyon sa ating buhay. Isabuhay ang pagpapatawad araw-araw. Ang buhay Kristiyano ay kinikilala sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, ang paggamit ng ating mga talento at kaloob para sa ikabubuti ng iba ay paraan upang ipakita ang ating pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Naglilingkod tayo hindi upang kamtin ng kaligtasan, kundi dahil tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Maghanap ng malikhaing paraan upang makapaglingkod sa iyong komunidad na makaaapekto sa buhay ng iba. Ito ay isang tawag para sa lahat ng Kristiyano. Ibahagi ang iyong kwento ng pananampalataya at pagbabago. Hikayatin ang iba na maghanap ng mas malalim na ugnayan kay Kristo. Ang iyong patutuo ay maaring maging pinagmumulan ng pag-asa at lakas para sa mga taong nakikipaglaban sa pagdududa at kawalang seguridad. Ang buhay na binago ni Kristo ay isang makapangyarihang patutuo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Tandaan, ang iyong buhay ay isang bukas na aklat na binabasa ng iba. Ang pag-asa kay Kristo ay isang angkla para sa kaluluwa. Sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan, manatili kang matatag sa pag-asa ng pagbabalik ni Jesus. Magtiwala sa soberanya ng Diyos at sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Paunlarin ang pag-asa sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at pakikisama sa iba pang Kristiyano. Huwag hayaang lamunin ka ng takot at pagkabalisa. Ang pag-asa ay isang kaloob mula sa Diyos. Yakapin ito. Ang paghahanda para sa pag-aagaw ay hindi isang listahan ng mga gawain, kundi isang pagbabago ng buhay. Iukol lang iyong sarili sa buhay ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at paglilingkod sa iba. Maghangad ng tuloy-tuloy na paglago espiritual. Paunlarin ng mga ugnayang nakabatay sa pag-ibig at respeto. Tanda na ang buhay dito sa lupa ay pansamantala, ngunit ang buhay na walang hanggan ay magpakailanman. Mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ngayon. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Pag-aagaw, ikaw ba ay madadala? Ay hindi tanong upang lumikha ng takot, kundi upang itulak tayo sa mas malalim na pamumuhay kay Kristo. Maghanap ng kapayapaan sa katiyakan na anuman ang oras, nakamtan mo na ang kaligtasan kay Jesus. Ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay ng pananampalataya at paglago, at ang paghahanda para sa pag-aagaw ay nasusuma sa pamumuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Magtiwala sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Naway ang kapayapaan ni Kristo ay